Sabi nung isang kapatid, "Good morning po, Brad CJ. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang pong mag-react sa nangyayari sa mga exiters ng MCGI. Nalulungkot ako kasi po sila ang nagsisiraan at nag-aaway-away. Like yung kay Unsatisfied versus Badong na may demandahan pa. Yung kay Kuya Adel versus Badong. Although, hindi ko po personally alam ang differences nila. Kaya ko binabasa ito para makita nyo lang yung point of view ng isang individual. Although hindi ko po personally alam ang differences nila at kung ano ang issues, pero concerned pa rin ako dahil di ba po ang dapat ay magkaisa tayo para patunayan na ang religion na MCGI ay kulto. At marami sa atin ang nasayang na dapat sana ay namumuhay tayo ng normal. Sana po maisip ng bawat isa sa atin na hindi natin kailanman mabibigyan ng hustisya ang ginawa sa atin at sa patuloy na ginagawa nilang mali na labag sa Biblia sa mga nasa loob pa. Kung tayo mismo ay di magkasundo. Ito lamang po ang damdamin ko na may panghihinayang sa ginawa nating magandang hakbang na makawala sa authoritarian na religious group na MCGI. Salamat, bro. Sabi ni Lola Cute, kinausap na po ako ni Manny Santiago last Monday. Nakakalungkot na napansin niya na di na niya ako mapapadalo. Sabi ko, before pa kayo ni Brad Badong lumabas at mag-expose, sinabihan niya ako na dalo na lang daw ako at makipagputuan na lang. Ganon. Grabe, no? Hindi na nangatwiran. Basta dumalo ka na lang. Ganon lang. Wala. Nakita niyo? Ganyan na ang mga manggagawa sa MCGI. Hindi kayang sagutin yung mga issue. Yan. Sasabihin nila hindi raw tayo makamove on. Hindi sa hindi makamove on, hindi nyo kasi masagot. At diretsahin na natin. Totoo kasi na ayaw naman nilang aminin. Ayan. Sabi ulit ni Lola Cute, sa ganyang salita, sabay bawi na joke lang, nahuhuli mo sa sariling bibig na di niya kayang ipagtanggol ang MCGI nila. O, totoo, diba? Hindi ko pa nabasa yung follow-up na comment mo. O, yan nga, hindi nila kaya eh. Yan. Kaya tama ang desisyon natin, mga kapatid, na umi-exit na po tayo dyan sa MCGI. Nang i-exploit lang po yan ng mga tao. Ayan. Okay. Magbabasa lang po ako, mga kapatid. Merong isang kapatid, pasensya na po ito lang yung mga nabasa ko. Ang daming mga hindi ko po nabasa. Pasensya na, mga kapatid. Pero babalikan ko po yan. Huwag nyo lang i-delete para mabasa ko po pagka umabot na po ako sa inyo. Ayan. Kasi minsan, may makakausap pa akong kapatid. Ako, ang usapan namin 2 oras, 1 oras, o wala na. Tapos na. Meron ka lang naman 24 hours a day. 8 hours ka lang nagtrabaho. May lunch break ka na syempre, minsan nga sa lunch break ko may nakakausap pa ako. Kaya talagang sa dami ng mga nakikipag-usap, mga kapatid. Hindi ako nagpapakilala, sinasabi ko lang po sa inyo, sa dami ng mga kapatid na talagang umi-exit at mga closet. Napakarami. Linggo-linggo, halos araw-araw, may bago na nakikipag-usap. Yan. Sige po, Broderick Rodriguez. Lipat po kayo sa YouTube. Roger Gonzalez, watching from Novaliches. O sige, yung mga nakikita ko ngayon yung YouTube. Mag-comment kayo dyan. May mga kukuda-kuda. Diyan kayo nagko-comment kasi hindi ko nakikita. O ito, nakikita ko kayo ngayon. Diyan kayo. Sasagutin ko kayo. Sige. Diyan kayo mag-comment. Nakikita ko ang YouTube niyo. Sabi nung isang kapatid, di ko nababasahin yung pangalan niya. Hindi ako nagpaalam sa kanya. I respect, sabi ko sa inyo mga kapatid. Nire-respeto ko po yung private message. Pagka private message, hindi ko po yan dinidisclose hanggat walang permission. Bakit? Para lang yan ganito. Alisin mo ang text
Hindi pa uso text. You go back 1980s. Pag may sinabi na kayong dalawa lang nag-usap, may sinabi sa iyo, hindi tama na sabihin mo rin 'yon sa ibang tao unless humingi ka ng permission sa kanya. As simple as that. Ngayon, fast forward, nagkaroon ng technology, nagkaroon na ng chat. Ngayon, ang chat, walang iniba yun doon sa 1980, 1970s na nag-usap kayo in person. Tapos, biglang sinabi mo sa iba yung sinabi niya. Siyempre, sasama ang loob ng isa. Ba't mo naman sinabi, pre? Tayo lang naman nag-uusap. No, sa amin, pinaalam mo muna sa akin. Ganun-ganun din ngayon yung private chat. Ngayon, it so happen, dahil may technology bago, na i-screenshot. Pag in-screenshot mo yon, sinend mo sa iba without the permission nung kausap mo, kabastusan yun. Kabastusan yun. Foul yun. Sa lahat ng aspeto. Kahit pa ikaw na ang tama. Kahit pa tama ang gusto mong mangyari. Kasi, ini-invade mo ang privacy nung kausap mo. Kaya huwag niyong gagawin yun, mga kapatid. Kahit pa demonyo na yung kachat niyo. Sabi ko nga sa inyo, ang mali, mali. Ang tama, tama. Hindi mo pwedeng i-justify as ang gagawin mong mali dahil sasabihin mo ang intention mo tama. Ang tama, tama. Ang mali, mali. Ganon. Kaya ako, kinikip ko, iniingatan ko po kayo, mga kapatid. Yung mga kausap ko, hindi ko po kayo nire-reveal. Ayan. At never will I be. Kahit man magkasira po tayo o pinagmumura mo na ako, hindi ko po gagawin yun. Ayan. Dahil ang pagiging disente, hindi lang naman yon face value. Dapat sarili mo mismo, may matuto kang rumispeto ng sarili mo. Ganyan. Sabi nung isang kapatid, "Good morning po, Brad CJ. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang pong mag-react sa nangyayari sa mga exiters ng MCGI. Nalulungkot ako kasi po sila ang nagsisiraan at nag-aaway-away. Like yung kay Unsatisfied versus Badong na may demandahan pa. Yung kay Kuya Adel versus Badong. Although, hindi ko po personally alam ang differences nila. Kaya ako binabasa ito para makita nyo lang yung point of view ng isang individual. Ayan. Although hindi ko po personally alam ang differences nila at kung ano ang issues, pero concerned pa rin ako dahil di ba po ang dapat ay magkaisa tayo para patunayan na ang religion na MCGI ay kulto. At marami sa atin ang nasayang na dapat sana ay namumuhay tayo ng normal. Sana po maisip ng bawat isa sa atin na hindi natin kailanman mabibigyan ng hustisya ang ginawa sa atin at sa patuloy na ginagawa nilang mali na labag sa Biblia sa mga nasa loob pa. Kung tayo mismo ay di magkasundo. Ito lamang po ang damdamin ko na may panghihinayang sa ginawa nating magandang hakbang na makawala sa authoritarian na religious group na MCGI. Salamat, bro. Ayan, pinasa ko lang po sa inyo kasi para makita nyo perspective ng isang normal na isang individual na I know most of you share the same. So, ako rin na frustrate at nanghihinayang. Pero it is what it is, mga kapatid. Lahat tayo, may kanya-kanya po tayong free will. Hindi natin pwedeng diktahan sino man dahil tayo rin, ini-exercise din natin yon at gusto rin natin na respeto rin yung desisyon natin. Kaya yun ang desisyon nila, edi kanila yan. Storya nila yan, ikaw ang bida dyan. Ganon mga kapatid.
Kaya wag na kayo ma-frustrate, mga kapatid. It is what it is. Kalayaan po nila yan. Basta ako, hindi ko naman sila kaaway, so hindi ako kasali dyan. Problema nila yan, hindi ako involved dyan. Ganun lang. Pero, pwede nyo rin ba akong diktahan na ayawan ko na si ganito, ayawan ko na, hindi rin. Kalayaan ko rin yon. Katulad nyo rin, hindi ko kayo kailanman diniktahan na wag nyo nang wag nyo nang i-follow yan sila Broccoli, wag nyo nang i-follow yan si Brad Badong, wag nyo nang i-follow yan si DK. Never kung gagawin yon, mga kapatid. Kasi ayokong mang-influence ng tao, ng desisyon nila. All I can do, i-share sa inyo yung sa akin. Pero nasa sa inyo na yan, mga kapatid. Kalayaan nyo na yan. Ayan. So, ayan, binasa ko lang po yan sa inyo dahil alam ko marami. Inuulan po ako ng ganyan mga thoughts. May ilang kapatid, tagal ko rin nakakausap na ganyan. Disappointed talaga. Huwag kayong ma-disappoint. Una, mga kapatid. Tanggapin lang natin, they're just using their own free will. Pero, tandaan natin mga kapatid, lahat ng action natin, meron lagi yang resulta, meron lagi yang sensya na, pagod na kasi ako mga kapatid eh. Meron lagi yan na repercussion. Yan. Pagka kahit man sinipa mo bola, lilipad ang bola. Ganun lagi. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, yung pinag-aralan natin nakaraan, ng mga nakaraan, masarap yung payapa ang buhay, wala kang kaaway. Kaya sa akin, ganun lang mga kapatid. At ako, marirecommend ko sa inyo, ganun din. Masarap po kasi mabuhay nang wala kang kaaway. Ayan, shout out, Brad CJ from Rome, Italy, Exeter. Brad Conrado Ramos. Ayan. Ganon, mga kapatid. Ito pa isang, ewan ko kung, pag pinasok ko to, Brad, lalaktawan ko na lang yung iba. Ayokong mag-spark ng ibang Good day, Brad CJ. Please, wag po kayo titigil sa pag-teksto. Sa'yo ko naririnig mga dating sinampalatayanan ko nung una kung marinig si Bes. Kay KDR, puro quote and quote. Pakialam mo. Walang sustansyang paksa. Sinasadyang patagalin till midnight. While Bes, 10:30 p.m. tapos na. Pahirap sa mga kapatid na magko-commute. While siya, sarap buhay. Pagkita-gitara lang mga anak niya, never mo nakita nag-Bible preaching royal family. Tapos sumunod niyang nagkausap kami nitong kapatid eh. Sabi niya, good PM, Brad CJ. Here's some of my honest feedback. Keep up your weekly Bible study and community prayer. Nai-insecure si kuya kasi mas informative, curiosity sparking, and intellectual teksto nyo. Halatang open close parenthesis, halatang insecure siya kasi tinitira kayo sa pasalaran. Regarding competition with other Exeters, let the people judge. No need to humble or brag. Open quote, ako pinakamaraming napa-exit. Ay, ibig sabihin. Yung bang magbabrag ka, ako ang pinakamaraming exit. Yan. Nagsisisi tuloy ako now. Sabi ko sa kanya, oo nga desperate na si KDR. Kaya ang sabi, naguguru-guruan daw. Ayan, bumerang naman sa kanya yung ginamit niya eh. Yan. Kasi para niya sabihin naguguru-guruan, di siya yung tunay na guro.
Right? Tapos kabig din naman siya. Well, ngayon, hindi ko na babasahin yung iba. Sabi ko sa kanya, wala naman kasi dapat competition in the first place. Yan. It only shows marami may vested interest. May kani-kanyang pakinabang na hinahanap. Yan, pataasan ng ego. Marami merong quote-unquote cult mindset pa rin paglabas ng MCGI skills. Lumabas na tayo eh. Malaya na tayo mga kapatid. At ganoon naman eh. Hindi naman tayo nire-restrict ng Panginoong Jesus. Hindi. Hindi. Pansinin nyo. Meron tayong paksayo kung mapanis eh. Yun yung napepending lagi, mga kapatid eh. Inuuna ko lang kasi itong mga ito. Kasi ito yung mga recent na ano po eh. Ayan. Meron pa siyang sabi, keep it up, nag-meltdown KD, kada teksto, pushing members to leave, matira uto-uto. Totoo. Yan naman talaga. Tapos sabi niya, skeptic ako both sides. Adele, Brooks, Buds. I'm objective. Kaya I side with you and DK. Though, di rin nakayanan trauma ng kulto. All in all, let's work for our family's peace of mind. Wapakils, ano man masamang i-label sa atin. God is merciful. Siya may final say. Ito mga kapatid, real talk. Sige, sabihin na natin, buong lokal ninyo ay siniraan ka. O sabihin na natin, buong buong iglesia, katulad nga namin ng mga naka-frontline na napapanood. Sige na, ilan libo kayo na galit sa amin. Ilan ba ang tao sa mundo? Ilan ba ang porsyento ng MCGI? Ang totoo mga kapatid, hindi hindi lang naman mga kapatid na yung naka-follow sa akin sa Facebook. Na mga nagko-comment din, nagugustuhan din nila yung mga pinag-uusapan natin. Hindi mga MCGI, may Katoliko, may INC, mga kaibigan ko sila lahat. Baka nga iba, nanonood pa ngayon dyan, sumusubaybay din. Ano ibig ko sabihin? Katiting lang yung kumukuda-kuda sa atin, compare mo sa mundo, na kung titignan mo ang mundo, napakabuti. Pinasasama lang ng MCGI. Pinararamdam lang na meron silang kaparang exclusivity na sila lang ang maliligtas. Na nasa kanila lang ang katotohanan. Na nasa kanila lang ang ano yung sabi niya, no? Sila lang ang legit. Sabi ni Sislus, at kolorum na ang iba. Pero kung titignan mo mundo, napakaliit lang. Kaya, pag merong kukuda-kuda, brush off mo lang. Walang kwenta yung mga yan. Iilan lang yan. Iilan lang yan.